Tayo ay nasa series ng ating pag-aaral sa Psalms 86. Yun po yung ating paglago sa panalangin. Napakalaga na lumago tayo sa panalangin sapagkat kung hindi natin gagawin ito, may panahon, sana wag pong mangyari sa atin, na darating tayo sa punto na hindi na mananalangin dahil sa tindi ng hirap, tindi ng karamdaman, sakit. At alam natin ngayon, may mga taong hindi na makatawag sa Diyos dahil sa naramdamang sakit. Kaya habang tayo po ay may biyaya na tayo po ay dapat lumago sa panalangin. At buksan natin ang ating mga banal kasulatan sa Psalms 86. Tayo po ay nasa verse 4. Ngunit babasahin natin ang verse 1 hanggang 4 upang muli nating mapanariwa ang ating mga napag-aralan na mga nakaraang buwan. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo, sapagkat dukha at nangangailangan ako. Ingatan mo ang aking buhay, sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Ulitin ko po, verse 4, pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Ito po ay ating pamagatan, panalangin na may kagalakan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito muli mahayag ang iyo pong kalooban sa amin at karunungan na may ibibigay niyo sa amin, Ama, sa pamagitan po ng pag-aaral namin ng iyong salita na may kaugnayan po sa panalangin. Napakalaga po ito, Ama, na ikaw ay laging naming nakakausap at kami laging malapit sa iyong puso sa sami pong panalangin ngayong gabi. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral, huwag niyo kaming iwan sa aming sariling kakayanan, kundi nawa kumilos ang Banal na Espiritu magbigay sa amin ng kaunawaan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Sinimulan natin ang ating serye sa Psalms 86 at mga katangian ng paglago sa pananalangin. Una, ating napag-aralan, manalangin na may mapagpakumbabang puso. Ikalawa, manalangin bilang banal ng Diyos. Ikatlo, manalangin may damdamin. At ngayong gabi, manalangin may kagalakan o lumago tayo sa panalangin may kagalakan. Now, Psalms 86, alam natin, na ito po ay awit ni Haring David habang siya ay tumatakbo o tumatakas sa kanyang anak na si Absalom na handang pumatay maging ng magulang para makuha lamang ang trono, at si Haring David ay talagang lumayo sa panganib na ito upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, pero hindi siya lumayo sa kanyang Panginoon. Imbis na siya po ay matakot o mangamba, puno siya ng pag-asa, puno siya ng kababaang loob at tiwala sa Diyos pagdating po sa panalangin. At ito rin ang mga personal nating panalangin bilang Kristiyano, dumaranas tayo ng mga pagsubok at kailangan natin ng panalangin. Now, sa gitna ng kahirapan ni Haring David, hindi siya bumaling sa mundo o kung ano magagawa ng mundo, kundi siya ay sa Panginoon. Pinapakita rito ang kanyang patuloy na paglapit at paghingi ng tulong sa Diyos sa gitna ng kanyang mabigat na kalagayan. So ito isang larawang lumalagong panalangin sa gitna ng krisis. So ang layunin ng message na ito na ating pag-aralan, hikayatin tayong mga believers na lumago tayo sa buhay panalangin. Kanina pag-usapan namin ng aming pong kamag-anak, dahil sa matinding karamdaman, hirap talaga. At sabi natin, tayo dumanas ng matitinding mga karamdaman, talagang makakapag-relate tayo sa Kanya. Pero mabigat, hindi niya matawag ang Diyos, hindi siya makapanalangin sa Diyos, kundi panay puot.
At nawa hindi ito mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito'y nanghikayat sa atin na tayong Kristiyano dapat tayong lumago sa ating panalangin, sa buhay panalangin. At ang ating panalangin, hindi lamang ito paghingi, kundi pagtaas ng ating pagkatao sa Diyos, sapagkat ito po ay tungkol sa ating ugnayan sa Kanya. At ikatlo, upang matutunan natin ang laman, ang layunin at bunga ng isang makakristong panalangin. So dito sa ating pag-aaral ngayong gabi, tignan natin ang tatlong katangian ng panalangin sa panahon ng kagipitan. Tatlong katangian ng panalangin sa panahon ng kagipitan. Una-una, sa verse 4a, ang panalangin ay isang pagsamo ng kagalakan. Ang sabi po sa ating text, 86 verse 4, pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo. Now, hindi dahil si David dito ay hirap na hirap sa kanyang kalagayan, siya ay napalayo sa kanyang mahal sa buhay, at punong-puno siya ng problema kaya humingi siya ng kagalakan. Hindi. Humingi siya ng kagalakan dahil ang kagalakan niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Nais niyang magkaroon ng kagalakan sa piling ng Panginoon sa daan ng panalangin. At ito ay bunga ng pagkakilala niya sa Diyos, na ang Diyos ay mapagpatawad, na ang Diyos ay nagliligtas, at ang Diyos ay mapagmalasakit. Kapag ito po ang ating pong hiningi sa Panginoon, kagalakan po ito na makilala natin ang Diyos, ganun siya ka mabiyaya. Tulad po ng isang ilaw sa isang madilim na lugar. Kapag ka nasindihan ang isang ilaw, malayo pa lamang abot yung liwanag na yon. Bagamat yung paligid, hindi niya mababago ang kadiliman, ngunit yung liwanag niya ay nakakaabot, nakakatanaw hanggang sa dulo. Ganon din po ang puso natin. Kapag tayo po'y nananalangin, hindi man natin mabago o hindi man mabago ang paligid natin sa sagot ng Panginoon sa ating panalangin, pero kung mayroon tayong kagalakan, may liwanag ang ating puso sa panalangin, malayo ang magiging pananaw natin sa kinabukasan. Kaya kapag tayo'y pagod, tayo'y nanghihina, at parang walang kasayahan sa buhay, manalangin tayo. Yun ang pinaka-the best. Manalangin tayo ng buong puso. Pag sinabing buong puso, alam mong nadadangka ka o nadadarang ka sa matinding pagdurusa, talagang tatawag ka sa Panginoon ng buong puso. Hindi ka magbibiro. Hindi ka gagamit ng mga magagandang salita, kundi gagamitin mo yung puso mo. So ang Diyos, ang pinagmumulan ng tunay nating kagalakan, yun yung ilaw sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Kanya. So anong tinuturo nito sa atin? Huwag tayong umasa sa kagalakang pangmundo o pangsanlibutan. Marami po ngayon ang mga taong nagdurusa sa kanilang paghihirap, pero tumatanaw pa rin sila kung anong maibibigay ng mundo sa Kanya, at hindi siya lumalapit para tumawag at manalangin sa Diyos na siyang ating pag-asa, na siyang ating buhay. So ang tunay na kaligayahan ay natagpuan sa presensya ng Diyos na kay Kristo lamang. Si Kristo lamang ang kasagutan ng lahat ng ating pong kabalisahan, lahat ng ating kalungkutan. Panalangin ang daan upang matamasan natin ang perfect, ang isang kagalakang Diyos lamang ang makapagbibigay, mga kapatid. Gaya ng prayer ni David sa Psalms 51 verse 12, ang sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kung alam natin yung faith natin, yung ating kaligtasan, the order of salvation, mga kapatid, anumang problema, anumang dinadanas natin, pinangahawakan natin ang pananampalatayang yon, karunungan at kaalaman na hawak natin yon, hindi mawawala ang kagalakan. Kaya itong sinabi ng salmista, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. So yung una, no? Yung una na dapat lumago tayo sa panalangin, sa kagalakan. Una, panalangin na isang pagsamo. Dapat nandun tayo palagi sa pagsamo, sa pakikiusap, paghingi ng paglilimos sa Diyos ng Kanyang biyaya
upang tayo magkaroon ng kagalakan sa ating panalangin. Ikalawa, ang panalangin ay pagsamba ng isang lingkod. Basahin natin ang ating teksto sa ikalawang bahagi. Pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo sapagkat sa iyo, O Panginoon. Na makikita natin dyan, may pagsamba sa iyo, O Panginoon, sapagkat sa iyo, O Panginoon. Naroon yung kanyang paninikluhod, ang kanyang pagsamba. Ang prayer ni David ay nakaangkla sa ugnayan niya sa Diyos. Dapat din ang ating panalangin ay dapat nakakabit, nakaangkla doon sa ating pagkilala sa Diyos. Hindi yung damdamin lang basta kilala ko Diyos. Dapat kilala mo siya. Sino ba siya? Dapat kilalanin natin ang attributes, ang characteristic, ang sino ang Panginoon. Sa problema natin, siya po ay isang omnipotent God, omniscient God, sovereign God. Dapat kilalanin natin ang Diyos. Sapagkat kung hindi natin kilala, wala tayong ugnayan sa Kanya, ay hindi po tayo masasabing lingkod ng Panginoon. At itong si David, mayroon siya ugnayan, siya ay lingkod ng Diyos at kinikilala ang Diyos bilang Kanyang Panginoon. Sapagkat sa iyo, Panginoon, dito makikita ang puso ng pagsamba. Yung pong kinikilala natin ang Panginoon. So, tulad ni David, isang makasalanang tao, marami siyang kasalanan, may nagagawa siyang kasalanan, ngunit lumalapit siya sa banal na Diyos na may kababaang loob dahil sa kanyang pagkikipag-ugnayan. Tulad ng isang alipin sa kanyang amo. Ang isang alipin nagtitiwala sa kanyang amo sapagkat ang amo niya ay tapat at binibigyan siya ng kanyang kahilingan. Ganon din tayo. Dahil tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos natin ay tapat. Dapat lang tayong sumamba sa Kanya sa daan ng pananalangin. Karapat dapat siya na siya ay dapat purihin. So, dapat lamang na tandaan natin, tayo'y mga hindi karapat dapat sa Diyos, pero dahil kay Kristo, tayo naging karapat dapat sa Kanya. Si Kristo ang nagbuwis ng Kanyang buhay upang tayo magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. So ngayon, malaya tayong makakalapit sa trono. Huwag nating katamaran ito. Dapat lumalago tayo. Lumalago lamang tayo sa panalangin kung kilala natin ang Diyos. Kung lagi natin binabasa ang Kanyang salita, sino ba ang Diyos dito? At makikita natin na siya magpapakilala sa atin. Kaya sa tuwing tayo po'y lumalapit sa Kanya sa daan ng panalangin, tayo lumalapit sa magitan ng ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin, yung ating pong buhay at yung paniniwala natin sa Diyos, yun ang dapat nating ilapit sa ating Panginoon. So ang panalangin, ito po ay pagsambang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dapat natin itong damhin. Si Kristo ang ating daan patungo sa Ama. Walang makakalapit sa Ama maliban kay Kristo lamang. Pangatlo, mga kapatid, ang paglago natin sa panalangin may kagalakan, una, panalangin ay isang pagsamo. Ikalawa, ang panalangin ay isang pagsamba. At ikatlo, ang panalangin ay isang pagpadama ng puso. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto sa huling-huli. Pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Kanino? Saan? Ito yung pagpapadama natin ng ating kaluluwa. Now, kaluluwa rito, mga kapatid, sa konteksto ng Hebreo, ibig sabihin yung ating buong emosyon, buong isipan, buong pagkatao, puso ang tinutukoy dito. Yung puso na tinitignan ng Diyos. Hindi tumitingin ang Diyos kung ang itsura mo, maganda ka, mahusay ka. Ang tinitignan, yung tapat na puso pagdating sa panalangin. So, hindi panlabas na salita ang pananalangin, kundi buhat sa Diyos. Ito'y pagtaas ng ating buong puso, buong pagkatao sa Diyos. Si David ay hindi lamang nagbigay ng salita, kundi inihain niya ang kanyang puso pagdating sa panalangin.
Tulad ng isang anak natin, isang bata na umiiyak sa iyong harapan. Sa kanyang pag-iyak, hindi siya gagamit ng magagandang salita, mga theological na salita para paniwalaan siya ng nanay niya. Sapat sa nanay na makita ang damdamin ng bata, makita ang kanyang itsura, nakikita ang kalagayan ng puso. Ganon din sa Diyos. Hindi natin kailangan ng matatamis na pangungusap, kundi ano ba yung kalagayan ng ating puso. Damdamin at luha, kitang-kita ng Diyos yan. Unawang-unawa na ang ating totoong kalagayan bilang anak ng Diyos. So kung nais nating lumago, mga kapatid, sa panalangin, dapat tayong matutong maging bukas sa Diyos. Dapat tayong matuto sa salita ng Panginoon. Ilapit natin sa Kanya ang buong-buo nating puso, mga kapatid. So ang panalangin ay hindi formalidad. Hindi formalidad para lang magsalita tayo kung ano yung gusto natin, kundi ito po ay mayroon pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Sa Diyos. Diyos ay interesado sa puso, hindi sa ating mga salita. Sapagkat anong silbi ng salita kung hindi nagmumula sa puso? Kailangan natin hindi salita sa nguso, kundi sa puso. So bilang Kristiyano na nasa ilalim ng biyaya ni Kristo, tayo po'y nasa biyaya ni Kristo, gamitin natin ang panalangin. Gamitin natin ang panalangin hindi lang bilang huling opsyon, kundi gamitin natin bilang una sa lahat ng bawat kalagayan natin sa buhay. Lumago tayo sa panalangin. Alamin natin ang kanyang mga salita. Kilalanin natin ang kanyang mga salita. Sapagkat dito natin mas nakikilala kung sino ang Diyos sa pamagitan ng salita. Hindi lang tayo umasa every Sunday, every prayer meeting para pakinggan ang pangangaral tungkol sa kanyang salita, kundi tayo mismo alamin at kilalanin natin siya sa kanyang salita. Huwag tayong panghinaan ng loob pagdating sa panalangin. Manalangin tayo. Lagi. Ito'y daan ng biyaya para sa ating paglakad sa kabanalan. Hindi naman sa itinataas ko ang aking sarili. Pero alam ng ni mama, na lahat kayo sa listahan. I prayed for you every day. At hindi ko kinatatamaran yun. Lahat ng sitwasyon, pinapanalangin ko. So, ang tanong, itinataas ba natin ang ating puso sa Diyos kapag tayo po ay nananalangin? At ito ba'y ginagawa natin araw-araw? Kung gusto natin lumago sa panalangin, magsimula tayo maging totoo sa Diyos. Magsimula tayo. Totoo ang ating panalangin. Hindi yung kung ano yung nasanayan lang nating banggitin. Para lumago tayo sa panalangin, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang salita. Gamitin natin ang kanyang mga pangako. Ibalik natin sa kanya, hindi niya ito tatanggihan. So palalimin natin ang ating pagkaunawa sa kanya. Hanggat kilala mo siya, marami kang masasabi tungkol sa kanya. Ganon din tayo. Kung kilala natin isang tao, marami tayong masasabi sa kanya. Ganon din sa Diyos. Kaya nga, Psalms 86 verse 4 ay paanyaya sa atin. Una, itaas natin ang ating buong pagkatao sa Diyos sa panalangin. Hanapin ang kanyang kagalakan. Ang kanyang kagalakan. At ating lapitan siya na siyang tanging bukal ng tunay na buhay at lakas sa panalangin. Tayo manalangin, mga kapatid.
Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli inyo kaming pinananariwa pagdating po sa aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo sa lahat ng buhay namin sa daan ng panalangin. Nawa, higit pa namin kayong makilala, Panginoon, upang sa ganon, higit ka pa naming mabigyan ng luwalhati dahil sa iyo pong katangian, sa iyong pagka-Diyos, sa iyong pagkasoberano, sa iyong pagkontrol sa lahat ng bagay, pangangasiwa, pamamatnugot, Panginoon, sa lahat ng bagay. Walang anumang aksidente sa inyo. Lahat kayo, Panginoon, ang naghanda nito. At sa tuwing umaga, harap kami sa iyong providensya na ang lahat ng ito, mabuti mo at masama, ito'y nakahanda para sa amin, sa aming kabubuti. Kaya dapat lang kaming mamuhay, tanggapin ito na may pananampalataya sa iyo, nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.